Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Meron ako i-share ulit sa inyo guys. Isa po itong exhaust fan ano. Ang problema nito guys, minsan nag-on, minsan hindi. So ibig sabihin, posibleng may putol nga sa loob. Kasi kung hindi po ito aandar, mostly po capacitor. So dahil umaandar naman po, tapos biglang pag nag-vibrate po yung kaha, biglang namamatay. So posible po na meron pong isang linya na putol. So nag-check po ako. So binaklas ko na po para mapabilis lang. Kasi yung pagbaklas naman po nito napakadali lang. Kung sakaling kayo po magbabaklas nito, tanggalin nyo po muna dito sa frame o sa housing, sa plastic na na holder. Tapos gamitan lang po nitong screwdriver dahil ito po nakadikit. Pero lagyan nyo po ng marka. Kaya po nitong ginawa ko. Naglagay po ako ng 2 arrow para in case na ibabalik ko ay madali ko ng isalpak dahil meron po akong palatandaan. So ito, pagkabukas ko po napansin ko po dito. Ito po. Yung insulator sunog. So ang ginawa ko po, hinata ko po itong alambre kung saan po ito nakabalot. Ito po diyan po ito galing. So nung pagkahata ko po, wala naman po kasing ibang laman yan, kundi connector lang po. Ito po. Mapapansin nyo po, may isang alambre nakadugtong. Tapos may isa pa pong isang alambre na putol. Dalawa po baling alambre yan. Ayan po. So putol po yung isang alambre. So posible po na sira po o posibleng ito po yung naputol. Kaya naglulus contact po yung yung connection. So ang gagawin ko po, ihinangin ko to tapos try nating ibalik kung sakaling umikot na po itong electric fan o itong exhaust fan. So lipat po tayo ng pwesto para makita po ninyo paano ko po gagawin. So ito guys, tuloy natin dito tayo sa lamesa ko. Dahil kailangan ko kasi na mag-define glass. Hindi na rin po kasi ganun kalinaw yung mata ko. So kailangan ko po ng tools gaya nito. So ito po yung magnifying glass ko para kitang-kita. So i-zoom ko po ng konti para makita po ninyo. So ang hihinangin ko lang dito guys yung naputol na alambre. Ito po. Yan po. Napansin nyo, dalawa po yan. Yung nakita nyo pong maigsi, yun yung punto, yun po yung putol. Ito po. Idudugtong ko lang po yan dito sa kabila. So gaya nga nito, sunog. So posibleng doon po galing talaga. So gamit tayo ng panghinang. Tapos try natin lagyan ng tanso o ng tingga. So ayan. Kiskisin lang natin to. Ayun o, mabilis maputol guys. Tapos lagyan natin ng flux. Ito guys, liquid flux ang gamit ko para mas mabilis kumapit. So yun. Maigsi na guys, kaya medyo mahirap pag na sobrahan kasi mabilis mapunit o mabilis maputol.
So ayan, tapos pakapitin natin dito. So mahirap pakapitin guys. Gawa tayo ng ibang paraan. Kasi ito lang talaga problema niyan guys eh. Itong naputol na to. Ang problema nito pag naputol pa natin yung pinakadulo, pinakapuno, hindi na natin marirepair yan. Mamaya guys, makikita nyo po bigla na lang po assembled na po yung motor ng exhaust fan dahil nagka-problema po yung video ko. So, explain ko na lang po kung paano ko po binalik sa dati. Yun ang kikita po ninyo na hinihinang ko, binalutan ko lang po yan ng shrink tube. Tapos after po balutan ng shrink tube, nilagay ko lang po sa dating position, tapos tinalian ko lang po ng nylon para magsama-sama po sila ulit. Kagaya po na nakikita nyo sa ibabaw na may nylon, ginaya ko lang po yan para pagbalik nyo po ng takip, hindi po sasabit yung wire mismo doon sa cover na ibabalik po natin. Ganun lang po kasimple sa pagbalik. Wala po sa video dahil nagka-problema po yung camera ko, kaya bigla pong naputol at mapapansin nyo po bigla na lang pong may takip yung mismong unit. So yun lang guys po yun. Ito po guys, mas magandang gamitin, Eagle, para sa mga malalaking electronics. Ayan po. Pansin po ninyo, mas mabilis matunaw. So ayan po, nakakapit na. So ngayon gawin natin, try natin assembling po ulit. Dito ko na sa table i-assemble para makita niyo. Kukunin ko lang po yung housing. So ganito test, simple lang to, no? Kung paano nyo po pinutol, maglagay lang po kayo ng marka. Huwag nyo pong putulin ng pantay-pantay. Gaya po nito, pinutol ko po ng magkakalayo. Para sa pagdugtong po, hindi kayo mahirapan. So, color coding lang po. Kung ano yung kulay ng pinutol nyo, rin po yung kulay na ibabalik. Gaya nito, blue. Sa blue nyo rin po ikakapit.
Ayan po, kulay blue. Ganun pa rin po yung yung pamamaraan. Lagyan nyo rin po ng shrink tube para hindi magdikit-dikit. Pero mas maganda kung magdudugtong po kayo nito, may panghinang po kayo para hindi po magkakaroon ng loose contact. Yan. Tapos dito sa blue sa blue. Tapos ikutin nyo pong ganun. Ayan yung ihihinang ko po ito para hindi kumalas. Kasi pag nahatak-hatak po yan, dun magkakaroon ng problema. Pagkakapitin ko muna po silang tatlo. Hindi naman kayo maliligaw dito guys pag kayo nang gumagawa. Basta tandaan nyo lang po, color coding lang. Lagi kayong gumawa ng palatandaan para hindi po kayo mahirapan sa pagbalik. Ito po ay applicable sa electric fan. Same lang po yan. Ang kaibahan lang po ng electric fan, meron pong speed. May 1, 2, 3. Ito po wala. Pero same lang po yan. Yung speed control lang po ang nawawala. So, papainit ko po ulit yung soldering iron ko. Tapos ito, sausaw na po natin dito. Ayan, para mas mabilis magpakapit ng soldering lead. So isa-isahin na po natin. Mas maganda guys kung malinis na malinis yung tip. Hindi kasi po matutunaw yan kung madumi po yung tip ng soldering iron ninyo. So one down. So ayan po, may hinang na. So tapos na yan, balutin muna natin. Tapos ito naman isa.
So yun guys, no. So okay na. So connected na po yung tatlo. So ngayon, yung capacitor naman po ilalagay natin. Ito po yung capacitor. Basta lagi nyo pong tatandaan, maglagay po kayo ng palatandaan para hindi po kayo mahirapan. Sa capacitor naman po, reversible naman po ito. Wala po itong polarity sa ganitong klaseng capacitor. So kahit magkabaliktad po yan, okay lang. Guys, so ngayon lagyan po natin ng linya. Yung dalawang alambre po na natitira dito ng walang connection, ito po yung papuntang 220. So temporary lang po ito para mapakita ko lang po kung aandar po itong ginawa natin. So wala pong balot, kailangan balutan po niyo yung temporary para in case po hindi magdikit yung dalawa, kasi pwedeng magulat po kayo. So temporary lang po natin lagyan ng balot. Ayan. Ayan guys, no. Ayan, so ngayon isaksak na natin. Walang po ko ng extension. So ito guys, ito na extension natin. Dikit-lapit ko lang. Tapos nalagyan ko ng tape yung dulo para makita po ninyo na umaandar. Sana po successful. So try natin isaksak. Ito yung outlet. Ayun guys, oh. Umikot. So, di ba? Kaysa itapon po. So, good na po yung exhaust fan. So, yan guys. Importante balanse para hindi masikip. So, yun po. Kung may mga ganito po kayong gamit sa bahay gaya na exhaust fan, pag tumigil po, try nyo pong pag-eksperimentuhan. Unang-una nyo pong i-check. Para sa akin po, ang unang-una ko pong chine-check yung capacitor. Gumamit po kayo ng tester. Analog o digital. Sa analog po, meron po akong sample doon kung paano gumamit ng analog. Para hindi kayo mahirapan. Tapos, ang gagawin nyo po, putulin nyo po itong capacitor. Ganito po pag-test ng capacitor na po. Meron ako isa dito. So, babalatan natin. Kung analog po yung tester ninyo. Balatan natin ito. Para makapakita ko lang po yung paano mag-check ng capacitor. So ako kasi madalas nilalagay ko, ito po yung analog. Nilalagay ko po sa 1K. Yan. So ito po yung switch o pointer, nilagay ko sa 1K. So ngayon, dapat po ang capacitor pag i-check niyo, yan, prod to prod. Tapos pag i-check niyo po ganito, ilagay niyo po yung isang linya sa kabila. Tapos yung isa, idikit niyo po dito. Pero hindi niyo po hawak ng daliri. I-tap niyo ganun. Yan.
napansin niyo po yung tester. Okay, lagay ko sa 10K para kitang-kita. Baliktarin po natin to. Yan. Tapos, i-test po natin. Tignan niyo po yung pointer. Ito yung pinaka-maliwanag. Check niyo po, tignan niyo po. Yan. Papalo, tapos babalik. Pero hindi niyo na po pwedeng ulitin yan. Hindi na po papalo yan. Baliktarin niyo ulit. Para ma-double check lang. Yan. Tapos, ganito. Huwag nyo nga hawakan po yung kabilang dulo. Ayan. Baliktarin ko po ulit. Okay lang yung kabilang dulo hawakan ninyo. Natural yun. Para meron kayo. Para hindi lang po grounded. Wala naman pong kuryente yan eh. So, ito po ulit, no? Ayan. Ibig sabihin po, good po yung capacitor. Pag pumalo po yung pointer, pag pumalo po yung pointer tapos bumalik, good po yung capacitor, tapos baliktarin po ninyo. Pag pumalo po yung pointer tapos bumalik agad, good po yung capacitor. Pero pag yung pointer po nag-steady, parang ganito, ganyan, nag-steady, sira na po yung capacitor ninyo. Kailangan nyo na pong palitan. Ngayon, kung good pa po yung capacitor, mag-trace na po kayo ng linya. Umpisahan nyo po dito sa main, yung pinaka-source ng kuryente, gaya nito, kung saan po nakalagay yung plug. Mag-isa-isa na po kayo hanggang marating nyo po itong stator. So, medyo mahirap po ng konti. Pero gaya nga po na sabi ko, sa electronics po ay kailangan ng tiyaga. Kung hindi po kayo magtsatsaga, ay hindi po kayo matututo. Pag hindi po kayo natuto, malamang sa malamang po, itatapon nyo ito o dadalhin nyo po sa mga technician. So, may choices po kayo. Ang choice nyo po ay matuto o magbayad. Pero kung ako papipiliin nyo guys, mas maganda pong matututo. So, ayan po. Kasi, malawak po ang mundo ng electronics at saka ng electrical, pero sa ganitong kasimpleng bagay, kung kaya naman po ninyong pagtyagaan nyo po, kasi iba po yung fulfillment na mararamdaman po ninyo, yung pakiramdam na nagawa nyo po yung isang bagay. So malaking achievement po yun. Pwede nyo ipagmalaki, pwede nyo yung pagkakitaan. Mga electric fan, napakalaking bagay po. Marami pong electric fan sa mga households. Sa mga kaibigan nyo, umpisahan nyo. Pag nagawa nyo po, singilin nyo. Pwede po kayong maningil ng 250. Depende po sa klase ng electric fan. May mga electric fan po na tagi 1,000 ang halaga. Pag nagawa nyo po yun, pwede nyo pong presyo ng 350. Depende po sa quality o sa brand ng electric fan. So, yun lang guys. Maraming salamat po. Sana po nadagdagan ko naman po kayo ng kaalaman. Sana po may natutunan po kayo. Sa mga nakasubscribe po ulit, maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, malamang po, please, pakisubscribe naman po para kahit paano lumawak po yung o dumami po yung subscribers ko. Kasi sa ngayon po, nasa 1,200 pa lang po yung subscriber po. So, humihingi po ako sa inyo ng tulong. Madagdagan lang po yung subscriber ko para po may pagpatuloy ko po yung paggagawa ko ng videos at may upload ko po sa YouTube channel ko para meron po kayo mapagkapulutan ng aral o matutunan sa mga itinuturo ko po, mga simpleng bagay gaya po nito. So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyo, sa ating lahat. Thank you.